Huwag tayo makiuso, kumbaga normal na yung mga matataba na yun, why not join them, okay lang, lahat na tayo mamamatay di ba? Let's not accept that as normal. Ang normal pa rin is yung masaya yung pamumuhay natin, we have a quality of life, di ba? Yung wala tayong mga negative thoughts dahil hindi tayo galit sa sarili natin, sa itsura natin. Normal yung obesity, sakit mo ito, pandemya to, hindi po ito normal. Good afternoon, Coach Louie. Good afternoon, Coach RD. Okay, so we're here again. We're back in our new episode of Kwentuhang Kalusugan, Coach Louie. Oo. So, ano ba topic natin Very ngayon, important yung topic natin ngayon. All about obesity pandemic And the challenges of why it's so difficult to lose weight. yun, tama. Which is true. Coach Louie, di ba, us being coaches, trainers, di ba? Ito yung mga naging, dati naman, ang dali lang naman lose weight, kliyente, but ngayon pahirap na ng Very pahirap. challenging. Diba? So ano yung mga reasons behind? Diba? At saka bakit ganun? Parang common na yung mga matataba nowadays. Oo. So siguro dapat maging aware din yung mga manunood natin na kung bakit, ano yung reasons behind dito sa Imayin natin to. Tama. Bakit siya nagiging pandemic na? Pandemic. Parang normal, naging norm na. Oo. Kumbaga, pag fit ka ngayon, abnormal ka. Hindi ka na normal. So, yun na nga. Tama, simulan na natin, Coach Louie. So, alright. mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay, Coach Louie. So, ano nga ba, Coach Louie, ang mga reason? So, why are people gaining weight? Tapos, talagang, why is this becoming an epidemic? Diba? Or why is this coming a pandemic? Kasi international. Baga lahat na talaga. And then, also, bakit yung isa pang why, yung isa pa nating why, bakit ang hirap mag-lose ng weight nowadays, diba? Very challenging yan, lalo na sa, eto, na-experience natin dahil yung mga kliyente natin, yung kinakaharap nila. Lalo na ako, most of my clients are 40s and above. Andun na sila sa mga perimenopause, menopausal stage. So, ako rin, tama. Ganun din. Kaya talagang nowadays, Coach Louie, ang exercise, hindi ko na rin siya talaga pinopromote as a weight loss tool. Talagang kasi mapufrustrate lang sila tapos gusto nila, more! Parang, sige, patayin mo ako para talagang malusaw lahat ng taba ko. Na more na, yun pala, lalo pa na silang sumasama yung kondisyon nila, di ba? Dapat iba na talaga ang approach natin. Kaya modern approach na tayo ngayon. Hindi pwede hindi pwede yung dati na, sige, the more na mas maraming pawis na pumatak sa'yo, the more, the better, di ba? Na hindi na pwedeng ganun ang approach. Sa taas na ng stress level natin ngayon. So, reasons, Coach Louie. Punta tayo sa mga reasons. Alright. Number one reason, sabi nila yung environment, Coach Louie. Kasi sabi niya, we have an environment that no longer supports optimal health. Which is true, di ba? Why? Processed food. Processed food. Ultra-processed food. Ultra-processed food. Ano pa? Technology. Di ba? Mga social media na yan. Tapos yung ating mga Netflix na yan. Nakaka-tokso yan. Sabi nga nila, addiction. Yung talagang manonood ka ng series, no? Isang episode lang ako ngayon, kasi anong oras na, last 10 na, kailangan ko matulog before 12. Pagkatapos ng isang episode, 5, 4, 3, 2, 1, start yung next episode, di ba? Okay, tapos mamaya konti, hindi mo na napansin. Nakatapos ka ng 5 episode. Anong oras na? Alas 3 na madaling alas 3 na madaling araw. So kinabukasan, pasok ka. Mamadali ka ngayon. Ano bang mahuhugot ko rito? Cereal. Mga processed food, mga easy, quick food. Mga quick food, di ba? Fast food. So, it leads to parang domino effect na. Na lahat ng mga gagawin mo throughout the day is unhealthy na. Wala kang energy, taas mo yung caffeine mo. Taas mo yung caffeine mo, which increases your cortisol. Pag tumaas naman yung caffeine mo, magka-crave ka na sa sugar. Yun. Diba? Domino effect talaga siya. Totoo, domino. What else? Coach Louie, sa environment, ano pa yung mga nagkakos na mga, bakit it no longer supports optimal health? Pollution. Toxins. Totoo yan. Tama. So, yun. Food. Processed food. Yung saka sabi nila, nowadays, yung most people are chronically stressed, undersleep, overworked, and underrested. Totoo, parang accepted na normal na to. Kailangan magtrabaho para mabuhay. Anong klaseng buhay? Di ba? Parang chronically stressed na. Kumbaga ngayon, pag di ka stress, abnormal ka. Totoo. Di ba? Parang lahat ng tao, parang addict sa stress.
Diba? Kasi nga kung titingnan natin, Coach RG, very challenging na yung buhay ngayon. Kasi masyado na magastos. Meron nga ginawang mga pag-aaral na yung kinikita natin noon kumpara ngayon, hindi tayo hindi tayo naghihirap. Doble o triple pa yung kinikita natin ngayon kumpara nung mga nung 20, 30 years ago. So, very challenging na yung situation ng buhay natin ngayon dahil yung trabaho, yung sa pag-aaral ng mga anak, di ba? Yung mga needs nila. So, ibig sabihin, parang sinasabi mo, Coach Louie, na mas bumibigat ba yung buhay? Bumibigat ang buhay. Dahil very nagiging challenging yung siya. kinikita natin, hindi na sapat. Hindi na sumasapat. Hindi na sumasapat, di ba? Oo. Doon sa ating mga pangangailangan. Tama. Kasi, inflation, di ba? Oo. Sabi nila, yung pera mo, parang may 1,000 ka. Parang sa 1,000 ka ngayon, parang yung basket mo, di mo mapupuno eh. Sa grocery. Parang konti na lang mabibili mo, parang gano'n, di ba? Kaya ngayon, yan, tumataas sa stress level. Stress level, mga kababayan natin. So, yan, most people are overworked. Tapos, nauso rin yung puyatan. Coach Louie, parang normal lang puyatan ngayon. Di ba? Paano ko na enjoy yung buhay ko kung di ako magpupuyat? Hindi ko extend ang araw ko. Trabaho na nga ako maghapon, hindi mo pa ako panoorin ng Netflix. Yun nga ang nagiging mali, diba? Coach RG. Tsaka magsa-social media ako sa gabi na di ba? Maghapon nagtatrabaho, pag uwi ng bahay, yung ang gagawin na lang, kasi nami-miss niya yung yung socialization, di ba? Ang nangyayari, napupunta dun sa social media. Ito. Parang yun na lang yung way niya na yung sa pakikipagkaibigan, connecting with friends, makikita yung mga friends, kung ano-ano yung pinopost, dami pa ng mga ano dyan. Nakapost yung mga, fake world na tawag natin dyan, di ba? Tsaka ang daming ang nangyayari dyan, yung mindset, ang hirap dyan dahil yung comparison, ang daming comparison na nangyayari. Bakit siya? Bakit ako? Ba't ganyan? Bakit sila nandun sa beach? Inggitan. Oo, totoo. Inggitan na nangyayari, di ba? So, lalo tumataas ang stress level, di ba? So, yun. Perfect yan. Yung statement na sinabi ni Dr. Catherine. Most people are chronically stressed, undersleep, overwork, underrested. Tapos, yung obesity ngayon, sabi nila, parang nagiging normal na. Nagiging normal na. Kumbaga sa crowd before, sabi nila, yung mga obese na tao, nag-stand out. Mabibilang mo. Nag-i-stand out sa crowd. Laki naman nun. Pero ngayon, hindi. Normal na siya. Yung fit na nagiging. Ang nag-i-stand out ngayon, yung payat, yung fit, yung may six-pack. Abnormal naman to. Grabe naman ang katawan niya, abnormal. Diba, parang, baliktad na. Dati talagang obese, diba? Parang nahihiya sila, lumabas. Pero, this is the new normal. Diba, ito na ngayon, dad bod. Diba? Dad bod ang uso ngayon. Ikaw ang wala sa uso, parang gano'n. So, yun. So, first reason, environment. So, second reason, na binanggit ng isang doktor na pina-follow ko sabi niya, the second reason is we are living with outdated beliefs. Okay. Ito, di ba, Coach Louie? Ano ba yung mga outdated beliefs natin? Sa exercise na lang. Simulan natin sa exercise. Sa exercise. Cardio is the king. Cardio is the king, di ba? Sabi, the more you sweat, the better. Parang gano'n. The more you walk, you lose weight. The more you run, you lose weight. Parang gano'n eh. Sabi niya, the more you huff and puff, hingal na hingal ka, the better. Parang gano'n eh. The cardio is king. Yan ang sinasabi. Yan mga outdated beliefs. Ang mahirap ngayon lang, Coach Louie, sa sobrang tagal din ng trend na to sa ating fitness industry. Ang hirap baguhin. Baga, ito na yung paradigm. Ito na yung pinaka-state of mind ng mga tao. Di ba? Train ang hard. Hirap. Diba? Mahirap i-convert. Hanggang ngayon, yung inisip nila, ano ba namang workout yung binigay mo sa akin? Walang kwenta. Hindi man lang ako pinawisan. Hindi man lang ako hiningal. Di ba? Which is, diba? Ikaw ba, Coach Louie, for example, yung isang kliyente mo, under so much stress, mataas ng resting heart rate in the first place. Tapos, taas ng stress level niya, sinasabi niya sa'yo, kinikwento niya na ganito, pagkakaroon ng ganito sa company niya, ganyan. Tapos, bibigyan mo ba yan ng mga extra high intensity type ng heat, di ba? Kaya dapat talaga, ako, sinasabi ko nga, Coach RG, yung training ko, nagbabibrate yan. Depende sa condition ng client. Kasi everyday, di ba? Nagbabago. Maganda yun, totoo yun sinabi mo. Yan din yung pinag-uusapan namin isang coach kanina sa gym eh. Sabi niya, I no longer use a fixed type of program. Mag listen to your client. How's your day-to-day? Di ba? Stress ka ba? Ganyan. Do you feel 100%? Kasi sometimes, pag pinilit mong pagawa yung dati niyang ginagawa, tapos yung pala hindi siya 100%, doon pumipitik eh. May injury. Likod, injury, di ba? So,
be extra, talagang, sa cardio is king. Hindi po. I mean, it's not how you lose weight nowadays. It's how you fix your hormonal, hormonal imbalances. Diba? Number one problem siguro, insulin. Number two is cortisol, di ba? Stress level. Yung mga stress level. So, sa tingin mo, yung dalawa na yun, ma-address ng cardio. Lalong pasasamain yung cortisol eh. Lalong tumataas ng cortisol, lalong tumataas ng stress. Sabi nga nila, ang exercise is a positive stress, but it is still stress. Diba? Kumbaga, pag inipon mo yan, inipon mo sa katawan, tapos yung katawan mo is, in the first place, may mataas na level of stress na, bibigay pa rin yan. Diba? Kasi ang maganda sa positive stress is kapag nag-adapt ka dun sa positive stress. Yun yung maganda, di ba? It makes you stronger. Yun yung hormesis. Kapag hindi ka pinatay nitong positive stress na to, lalakas yung katawan mo. Tama, di ba? Pero kapag itong stress na to, positive man na stress yan, ay dumagdag doon sa stress mo, hindi mo na-survive, naging inflame yung buong katawan mo, hihina katawan mo dyan. Lalo kang lalala dyan, di ba? Siguro, Coach RG, himayin natin to Kasi bakit ba yung katawan natin, lagi natin sinasabi pag stress ka, ano ba yung pinuproduce ng katawan mo? So, stress produce cortisol, di ba? So, ito yung ripple effect niyan. Pag nag-produce yung katawan mo ng cortisol, tataas ngayon yung insulin mo. Ang ayaw natin, yung tumaas yung insulin natin. Kasi yung insulin, pag tumaas ang insulin mo, storage of fat. Kaya nga, kung mataas na yung stress mo, tapos bigyan mo pa ng high intensity training or long duration of training, in-stress mo pa yung katawan mo, tataas yung insulin mo. Ngayon, yung insulin mo, magsasend yan sa katawan mo na, mag-store tayo ng fat. Mag-store tayo. Dahil meron tayong kalaban ngayon, di ba? Stress tayo ngayon. Yung iba dyan, yung mga muscle. Yan. Yan, yung muscle, pwede yan. Yung taba, wag. Kaya sa babae, napakahirap sa kanila na mag-gain ng muscle. Kasi nga, overflowing na yung stress nila. Tama. Yun ang nangyayari, di ba? Kasi insulin promotes storage of fat. Yes. So kapag talagang ang taas ng energy expenditure mo dahil sa exercise mo, pero high intensity yan, saan kukuha ngayon ng glucose yan? Di ba? Gluconeogenesis through your muscles. So nilulusaw yung muscle mo. So ano ba yung muscle? Very highly metabolic yan. Kumbaga, yan ang organs for longevity. Tapos, pag nilusaw mo pa yan, bagsak lalo ang metabolism. Tapos, ang kakainin pa pagkatapos ng training, less protein, more carbs. Diba? Spike na naman. Tapos ang baba ng energy level, kape. Kaya nga, sabi di ba, Coach RJ, yung mga client, nagreklamo. Hindi, yung mga tao talaga nagreklamo na they eat the same food. They do the same exercise. Pero tumataba. Di ba? Ngayon, ang isisisi nila lagi, lalo na yung mga 40s and above, yung hormone nila. Lagi sinasabi na, kumbaga sinasabi nila, of course, part yung hormones. Pero dapat nating himayin o pag-aralan, intindihin, ano bang nangyayari sa katawan natin? Di ba? Yung stress level. Coach Louie, so since cardio is not king for weight loss, so ano yung correct type of exercise para sa'yo? Para sa akin, correct natin itong outdated beliefs na yan. So, pwede siyang mag high intensity. Depends sa level nung stress level ng cortisol. So, pero hindi siya ganun katagal. So, let's say interval. So, ang ginagawa ko sa client ko ngayon, kasi gusto pinagpapawisan, di ba? Bibigyan ko ng 1 minute high intensity. Pero yung recovery niyan 3 to 4 minutes. Pagkatapos yan, halimbawa sa weights, high intensity. Tapos yan, bibigyan ko siya ng 2 to 3 minutes. Medyo nag-stretch habang nagpapahinga, nagki-kickback, pinababa ko. Then, pasok uli yung training. Weight training. Weight training. Para sa akin, weight training is still the best this type of mga people na under so much stress. And work on your strength, di ba? Sa totoo lang, papawisan ka rin dyan. Ang hirap kaya ng pag mabigat na yung binubuhat mo. Ako nga, pagkatapos ng isang heavy lift, para ka din nakipaglaban sa bear. Totoo. Parang fight and flight din yan eh. Talagang parang pakiramdam mo, out of breath ka rin naman eh. Pero, papahinga ka. Hindi yung tuloy-tuloy na chronically stress ng katawan mo. At siguro take note doon, Coach RD, when you're stressed, don't do weight training not to failure. Very important yun. Yung sinasabi ni Dr. Peter Attia,
sabi niya yung 1 to 2 reps reserve. Meron Yung meron kang, kung nagawa mo siya ng 15, pero sa totoo lang, kaya mo pa siya hanggang 17. Pero yung 17 is failure na. So hanggang 15 ka lang. Meron kang 1 to 2 rep reserve. Yun ang pinaka-perfect na set. Parang gano'n. So yun, weight training. Sa akin, para sa akin, yun ang the new king. Totoo. Work on your muscles, weight training, work on your strength. Tapos incorporate HIT, high intensity type of training, once a week. Kapag depends on your stress level, diba? Once a week of that to improve your VO2 max, diba? So yun yung bagong king para sa akin. Siguro, Coach RJ, balikan natin, sabihin ng ating mga kababayan, wala naman kaming wala kaming weights, wala kaming kakayanan magpunta sa gym, di ba? So, meron tayong mga pinakita, may mga video tayo, may mga podcast tayo about home training, di ba? Or ito, pinaka-practical na lang, Coach Louie, yung mga sinasuggest nila na yung functional activities like farmer's walk. Di ba? Ano ba naman yung farmer's walk? Bumuhat ka lang 2 timba. kahit lang bumuhat ka na 2 di ba? Maglakad ka, 2 mabigat na bagay, or ano pa ba? Step ups. Napakasimple din. May hagdanan ka dyan, tapos may konti kang kung anong weights mo na pwede, backpack o ano. Sa form of weight training. Di ba? Pwede ka mag-squat. Kung may baby ka, hawakan mo yung baby mo, mag-squat ka. Diba? Wala namang exercise nung araw. Wala naman gym nung araw, di ba? Sabi nila, ang gym, ang exercise and nutrition nowadays is a consequence of modern living. Dahil nung mga unang panahon, hindi nila kailangan itong gym and nutrition. Everyday sila nag-workout. Tama. Tsaka maganda yung pagkain. Full food talaga. Wala pang mga processed food nung mga panahon ng ancestors natin, di ba? Ngayon, dahil sa modernization, kinailangan natin ang mga to. Itong mga exercise knowledge na to, tsaka itong nutrition knowledge. Di ba? Consequence. So, ano pa, Coach Louie, yung ibang outdated beliefs? Yung calories in, calories out. Second na outdated belief is calorie in, calorie out. Hanggang ngayon, marami pa rin naniniwala dyan, Coach Louie. naririnig ko pa rin yan, yung calorie in, calorie out. Yan lang daw ang formula. Sabi nila, di ba? Pero ang dami rin mga nagde-debunk nitong pinaka-mantra na to, itong calorie in, calorie out, di ba? Kasi a calorie is a calorie para sa kanila. Pero doon sa mga ibang doctors, sa mga pinapakinggan natin, di ba? You mean to say 100 calories of donut is equivalent to 100 calories of broccoli. Di ba? For protein. So bakit nga ba a calorie is not a calorie? Siguro ang number one reason na binigay nila is yung sa satiation. Di ba? Kapag kumain ka raw ng 100 calories sa protein, you feel full after. Diba? Parang ayaw mo na kumain. Busog ka na eh. Pero pag kumain ka ngayon ng 100 calories of junk calories, let's say bread or sweets, or yung mga donut, 100 calories, you want more. Kasi dopamine. Tapos mabobombard ka ng dopamine. Diba? Tsaka, hindi ka mabubusog. Ako, nasubukan ko na yan. You want cheat more. day ko talagang tuloy-tuloy yan. ang chips ko tuloy-tuloy, ganyan. You want more. Yan yung number one reason. That's why a calorie is not a calorie. Calorie in, calorie out. Okay? The second reason niya is yung effect niya sa blood sugar. Diba? So, 100 calories of fat. Coach Louie, good fat. Tapos 100 calories of sugar or simple carbs. Diba? Anong effect niyan sa blood sugar? Diba yung spike or sa insulin na lang, direct sa insulin. Diba ang fat is insulin neutral? Diba yan sinasabi natin, insulin neutral yan. It doesn't spike your insulin. Diba? Which is the storage hormone. It stores fat, diba? Tapos yung sugar, taas ka agad ng spike ng blood sugar niyan. So anong nagiging effect yan? May effect yan sa ating metabolism, diba? Fat storage. Tapos tawag dito, insulin resistance. So, yun yung second reason, yung blood sugar. Third reason na a calorie is not a calorie is yung calorie coming from fiber. Coach Louie, di ba? Bakit, Coach Louie? So, yung fiber kasi, hindi yun na ginagamit. Yung fiber ay para sa ano yun, sa microbiome natin. Tama, yan yung pagkain ng microbiome. When you eat fiber, hindi yun para sa iyo. Akala mo, para sa katawan mo, para sa muscle mo, para sa microbiome. It's the calories na kinakain actually ng mga microbiome. Diba? Which is, malaking kabawasan. Tsaka, to thank
satiating din ang fiber, Coach Louie, di ba? Nakakabusog din yan. Pero yung pala, hindi mo pala na-register sa'yo yung calories na yan. Doon pala yan para sa mga alaga mo sa iyong katawan, di ba? Yung fiber. So, very important knowledge also. And isa rin yan sa mga trick, di ba, to lower the registry of blood sugar, di ba? Yung fiber. Yung veggie starters, di ba? Kasi nagpo-form ng mesh. So, pag kumain ka niyan, yung ibang calories coming from your carbs or sugar, yung mga, ayan, hindi siya nag-register sa blood mo kaagad, di ba? So, nami-minimize yung pag-spike ng insulin. Parang yung high GI, nagiging low GI. High glycemic index na carbs, nagiging low glycemic index. So, yun, ano pa? Yun yung mga reasons na in-state nila bakit a calorie is not a calorie. So, satiation, ulitin ko, satiation, yung sa blood sugar, yung sa fiber. Meron pa yung thermal effect of food. Yun, thermal effect of food. For example, kumain ka ng 100 calorie of protein, 100 calorie of carbs. So, yung 100 calorie of protein, meron pang minus yan. Minus calorie dahil yung mismong breakdown ng protein na yun. Kasi yung mismong breakdown na yun, it requires more calories. Yun yung TEF, di ba? Thermal effect of food. Yun yung thermal effect of food. Habang binibreakdown, mas mahirap i-breakdown yan, mas maraming calories ang ginagastos mo sa pagbe-breakdown ng protein compared sa pagbe-breakdown ng carbohydrates. Di ba? 100 minus something yan. Dito naman, 100, konti, may minus pero konting-konti lang kasi. Madali, efficient. Yung pinakasimple niyan yung pag kumain ka ng protein, mas matagal yung pag-i-expend mo ng energy kaysa doon sa sweets or sugar. Simple na yun. Diba? Glucose. Glucose na yun. Simple form na yun. Nag-exercise ka o gumalaw ka, mabilis kang magutom. Ito. So yun. Yun na yung mga outdated beliefs. So number 1 reason, yung environment. Number 2 is outdated beliefs. Number 3 is yung mindset, Coach Louie. Mindset. Papunta tayo doon sa third reason, mindset. Kasi daw, ang mindset ng mga tao ngayon, yung they are constantly looking for instant gratification. Quick fix. Yung gusto nila, yung exercise ka ngayon, mag-lose ka ng weight ngayon mismo. Di ba? Parang gano'n, instant Gusto nila yung magic Di ba? Grabe. Iba na ngayon talaga. Iba na ngayon. Coach Louie, nakasubok ako ng mga ganyang kliyente. Gusto daw niya yung nagbayad siya, may sukli ka agad. Di ba? Parang matatawa ka na lang. Sabi ko, ano ako, magikero. Personal trainer ako, hindi ako magician. Di ba? Totoo yan, di ba? Ngayon, ang daming mga impatient na tao. Gusto nila yung papayat sila agad, yung walang effortless. Kaya nga nauso yung mga drugs na yan. Yung mga GLP-1 agonist, yung mga Ozempic. Yan, pinakasikat. Discuss din natin yan. Isang topic natin. Yung Ozempic, napakasikat niya ngayon, di ba? Dahil ang mga tao ngayon, gusto nila passive sila. Kung wala ng effort, Coach Louie, gusto nila pumayat sila ng walang ginagawa. Eto, ano bang pinaka-action ng ating Ozempic? Yan yung tatanggalin yung appetite mo. Yung sabi nila, kapag kumagat ka doon ng pizza, isang agat lang, ayaw mo na. Yung kliyente ko nga, nag-Ozempic, sabi niya, para ka daw naglilihi. Parang siyang naglilihi na yung may amoy siya na ayaw niyang ganun daw yung effect. Talagang busog tsaka pero ang dami rin. Pero yung side effect niya yung mahirap. Ang daming doctors ngayon nagsasabi about yung wini-weigh nila yung benefits saka yung mga side effects. Sabi nila, there are people na magbe-benefit dito. Yan, tama. Yung mga may mga diabetic. Yan. Sila yung number 1 talaga. May mga special condition. Kapag ginagamit mo siya to cure, okay. Pero pag gusto mo siyang gamitin for aesthetic purposes, not worth it. Ubos ang muscle mo dyan. Tanggal ang muscle mo. Tsaka you're disrupting your natural metabolism, di ba? Maganda yan, Coach Louie, separate topic. Sige. Mabalik tayo dun sa mindset. So mindset, di ba? Quick fix. Quick fix, yun ang gusto ng mga tao ngayon. Gusto nila, wala nang patience, no? Wala na, yun, nawawala. Naging impatient. Gusto nila instant gratification. So, becoming more impatient, they want instant results. Yung tapos nga, nauso yung mga ganyan drugs na tulad ng Ozempic. Tapos kasi yung parang ang nagiging mindset nila is to lose weight lang To lose weight lang. So, ang pinaka-goal should be lifestyle change, di ba? To lose weight, the goal should be
to lose weight and to keep the weight off you and to stay healthy. And to stay healthy. Yun daw yung pinaka-perfect na goal. So, lose weight, tapos keep the weight off you and stay healthy. Yun daw yung pinaka-perfect na goal. Hindi yung lose weight lang. Kasi yun ang nangyayari ngayon, yo-yo eh. Lose weight, tapos titigil na sila. Kaya, Coach Louie, di ba, sabi nila, pag tumigil ka daw babalik. Balik ka agad. Dapat magiging drug dependent sila. Nagiging drug dependent sila, saka mahal din yan. Ang mahal. Dito nga, 700 dirhams. Tama. Sa Pilipinas, mura. 4,000 pesos siya. Ang laki ng diferensya. So, yun nga, Coach Louie, yung mga tao na naniniwala sa calorie in, calorie out, sabi nila, it can still work. Parang it's still part of the formula. Siguro, it will work for people with the perfect metabolism. Para sa akin, yung walang sira, yung mga makinarya nila. Pero kapag yung talagang may metabolic disorder, I don't think na it will work. Tapos especially for women with yung who are postmenopausal, or under perimenopausal. Hindi pa pwedeng calorie in, calorie out na team sa kanila. It's no longer applicable. Diba? So, ano pa ba? So, sa babae, Coach Louie, nagkakaroon ka ba ng problema in terms of weight loss? Very challenging. Mas challenging siya sa babae kaysa sa lalaki. Diba? Dahil nga, discuss natin before, diba? Dahil sa mga hormones. Pero, napapansin ko rin ngayon sa mga kalalakihan, yung stress level talaga, ang hirap din mag-lose. Meron din diba? Ang hirap pag-usapan din natin yan doon sa men's health, Coach Louie, parang ang lalaki ngayon nagiging babae na rin. Kumbaga yung hormones nila nagiging babae na rin. Very challenging din. Nagkakaroon na rin sila ng mga estrogen dominance, diba? May mga tumutubo yung mga man boobs, ganyan, dahil sa toxins siguro, diba? Saka sa environment, saka sa pagkain. Pero sa akin, masasabi ko talaga, based on my experience ng mga client, stress. Yung hindi sila nakakatulog ng masyado, tapos overwork, tapos siyempre, yun na nga yung ripple effect. Overwork, pagkain, late food, late night, tapos hindi pa natutulog ng maayos. Ayun. So, tawag dito, ito nga, share ko lang, Coach Louie, kasi sa babae, talagang very common yung yung challenges sa weight loss. Very common. Ito yung sabi nila, may mga 5 hormone patterns associated with weight gain in women. Bakit nga ba sila patuloy na nag-gain ng weight? Limang hormonal shift na nangyayari. So, number 1 is insulin resistance, which is hindi lang sa babae, pati sa lalaki. Diba? Pero mostly sa mga babae. Insulin resistance. So, enumerate lang natin yung 5. Insulin resistance, estrogen dominance, low progesterone, tapos thyroid disruption. And cortisol, increasing cortisol production or stress hormone. Diba? So, isa-isahin natin, Coach Louie, insulin resistance. Diba, meron tayong topic dyan Ang dami na natin naging topic about insulin resistance. Hindi lang sa babae, pati sa lalaki. Diba yan yung over-secretion ng insulin, diba? Kaya yung insulin mo, nawawala yung effect niya sa katawan mo. Hindi na siya gumagana. Dahil sa blood sugar, constantly mataas yung blood sugar mo, kumakain ka lagi ng matatamis, or ng mga processed food, or mataas ang carb intake mo, or hormonal din. Yan, may mga ripple effect yan, yung hormones sa babae. So yun. Pangalawa, estrogen dominance, Coach Louie. Estrogen sa babae, di ba? Kasi ang dominance, pag sinabing dominance, hindi naman sinasabing mataas ang estrogen nila. Di ba bumabagsak ang estrogen level ng mga babae? Kapag tumatanda or kapag nandun sila sa peri and menopausal stage, bumabagsak nga yan Nagkakaroon ng imbalance. Nagkakaroon lang ng imbalance. Correct. Exactly. So, parang dapat maganda yung relationship ng estrogen, progesterone, and testosterone. So, ang mangyayari, bagsak lahat sila, pero mas bagsak yung estrogen, yung testosterone and progesterone, mas mataas yung level. So, mabrang taas yung level ng estrogen compared to sa dalawa. So, ano ba yung mga effect niyan? Sabi nga, fat deposition dito sa hip area, tapos yung sore, yung boobs nila, naging sore yung boobs nila, ganyan. Ay, so, lalaki, nangyayari yan, di ba? Yung sore yung mga boobs nila sa mga nag-steroids. Diba? Gynecomastia. Mga nag-steroid. Kasi sabi nila, overproduction of testosterone is converted, yung mga, pag sumobrang taas ng testosterone,
nako-convert yan into estrogen yung iba. Estrogen. Hindi talaga maganda. Oo. Kaya nga, it's all about balance. Pagdating Balance. sa hormone, di ba? So, yun yung mga symptoms na signs ng estrogen dominance. So, itong, nila, sa insulin resistance, ang binigay na solution is, Increase protein. Increase your protein intake. Kasi why? Because protein is satiating, di ba? Saka, it helps stabilize insulin and blood sugar levels, sabi nga. Tapos, it helps in satiety and yung protein, di ba? Yan yung sa solution for the insulin resistance. Increase your protein intake. Saka nowadays, Coach Louie, di ba? Ang protein, very important. Lagi nilang ine-emphasize nowadays. Ang protina. Lalo na sa mga kababaihan nga ngayon, pinopromote ko na talaga. Sa matatanda. Protein. Sa matatanda. Kasi to prevent, hindi lang to build, to prevent muscle loss. Sarcopenia, di ba? Sarcopenia, muscle loss. To prevent muscle loss. Kumbaga, sabi nila kahit walang stimulus, if you eat a lot of protein, somehow may effect yan to prevent the muscle loss. So, very important protein nowadays. You have always remember na yung building siya, yung protein. Building blocks, di ba? Building blocks siya. Yung, yan ang pinaka-structure ng muscles natin, ang lahat. Bones, lahat. So, dito naman tayo sa estrogen dominance, Coach Louie. May binigay siyang mga solution for estrogen dominance. Yung nga, kapag kita mo, fat deposition mo dito sa hip area, tapos nagsasore yung mga boobs ng mga babae, ganyan. Tender na yung... Nagiging tender. Sabi nila, it's very important to increase your fiber intake. Very important. Ang pinaka-recommendation nga, taas talaga. 40 to 50 grams per day. Per day. Yan ang pinaka-recommendation. At sa kasalukuyan, marami sa ating mga kababayan, halos 10 grams na siguro yung fiber. Konti lang kung sure. Kahit iba, 5 to 10 grams na lang daw. Under fiber daw. Under protein and under fiber. Yun daw ang mga usual meal nowadays. Kulang na tayo sa protein, kulang pa tayo sa fiber. Kaya ano nangyari, nagko-compensate tayo doon sa mga junk food talaga. Diba? Tapos mga process pa. Dahil hindi ka mabubusog Hindi ka nabubusog. Diba? Na-enjoy mo pa. Spaghetti, pancit. Diba? Totoo. So, ano ba yung fiber? Ano ba yung pinaka-action ng fiber? Ang nangyayari kasi, ang pinaka-effect ng fiber sa katawan, naglilinis yan di ba? Yan yung tagalinis. So, it removes the androgens. Ano ba yung androgens? Yan yung mga byproduct ng estrogen. Byproduct ng estrogen. So, yan yung mga, ang androgens, yan yung mga nagkukos ng insulin resistance, spike ng insulin, spike of cortisol hormone, ganyan. Daming bad effect ng androgens. So, yung fiber yan yung naglilinis. Yung mga Tapos, specifically, meron pa isang yun nga, pag in-increase mo yung fiber mo, merong isang microbiome na napoproduce mo itong Ruminococcus. Tawag niya Ruminococcus. Which is essential daw in recycling. Nagre-recycle ng estrogen mo. Ngayon, di ba? Byproduct niya, androgens. Yung androgens niya, nire-recycle para mag-produce ulit ng estrogen. Nire-recycle niya. So, yun ang pinaka-function ng Ruminococcus. So, yun yung number 1 solution sa estrogen. Fiber. What are the food that has fiber? Dahil meron tayong soluble and insoluble fibers. Di ba? Yung mga green and leafy, and yung mga insoluble ba yan? For sure, or soluble. I'm not really sure. Parang gano'n. Kasi yung isa sa mga yan, yung soluble or insoluble, I think. Yan yung mga chia seeds, yung mga seeds. Very important din pala yan. Saka mga selenium husk. Selenium husk, Yan yung mga nagpo-produce ng Ruminococcus. So, yeah. So, aside from fiber, Coach Louie, yung to fix the estrogen dominance, ano pa ba? Omega-9. Avocado, olives. Yan yung mga sources of omega-9 fat. Yan, nakaka-correct din daw yan ng estrogen. Dominance. Yan. Getting enough omega-9 from avocados and olives. Yan. Tapos, isa pang type of pagkain na nakaka-correct ng estrogen dominance. Cruciferous. Ano ba yung mga cruciferous, Coach Louie? Broccoli, di ba? Cauliflower, kale, yung mga yan. Yan, very important information din. Kailangan daw, meron ka daw at least 5 servings of cruciferous a day. Dami nun, Dami. Kasi daw, ang cruciferous ay merong meta-I3C and indole-3-carbinol. Yan, nagre-recycle din ng estrogen. Just, good to know. Medyo scientific na siya.
So yun yung top 3 food for your estrogen, ha? Fiber, cruciferous, and omega-9. Yun. Increase your vegetables and intake talaga. Tapos meron pa, yung mga nakaka-affect ng estrogen for estrogen dominance din. Yung toxic load. Diba? You're living among toxins, diba? Kung Louie nowadays. Lahat ng cosmetic products may mga toxins Mga pinag-aalagay. Oo, diba? Yung lipsticks nga daw, 60% may lead. Diba? So, yun. Ano bang effect ng toxins na to? Ang mga effect niyan is para siyang these are estrogen mimicking substances. Para rin siyang estrogen. So, lalo mong pinapataas ang estrogen levels mo, parang, yun nga, lalong nagkakaroon ng imbalance. So, yun. Estrogen mimicking, no? Ito daw, itong toxins, Coach Louie, sabi nila, ito daw yung pinaka-effect, ito daw yung pinaka-reason kung bakit yung PCOS nowadays is becoming an epidemic. Oo nga, diba? Ang dami mga dami ako, pamangkin ko may PCOS. Yung isa ko pang pamangkin may PCOS. Yung babata nila, diba 20 years old lang may PCOS. Yung sa 30 years old may PCOS. Lahat yata, ang dami ko kakilala. Basta may medyo overweight, may PCOS. Totoo. May PCOS, naku. Anong PCOS? Polycystic ovarian syndrome, di ba? Yan ang ibig sabihin ng PCOS. PCOS is polycystic ovarian syndrome. So yan, metabolic disorder yan. So yung toxins daw, yan daw ang pinaka-major reason kung bakit nagiging epidemic ang PCOS. Tsaka isa rin yan sa mga reason kung bakit ang puberty daw natin ngayon ay nagiging early na. Earlier, di ba? Dati daw, normally, ang puberty is around 12 to 13 years old. Ngayon, Coach Louie, 7 to 8 years old. Totoo. Ano na sila? Nag-undergo na sila ng changes, puberty, because of hormonal shifts. Early stage. Kaya nga, ang prediction nga nila, pag nagkaroon ka ng menstruation ng mga 7 to 8 years old. Maaga rin. O sabi mo naman, up to 10, maaga ka rin. Maaga rin na menopausal. Diba? Sobrang wreck ng hormonal system ng babae nowadays because of all these factors, because of the food, because of our hormones, toxins. Diba? So major toxins talaga ang reason for all this, sabi niya, for all these shifts. So iwas tayo sa toxins. Ano bang mga pwede natin gawin, di ba? Yung mga products na ginagamit natin, gawin na as natural as possible, di ba? Iwas kayo dun sa mga produkto na may mga parabens, may mga maraming ingredients na hindi mo maintindihan kung ano yung mga ingredients nila. Keep it all natural, sabi nila. Saka mag-detox ka. Sauna is a good detox. Di ba? Pagpapawis ka, exercise is also a good detox. Fasting. Fasting. Exactly. Ako nga, sa totoo lang, I can't say na nakakaiwas ako dyan. Ang dami, di ba? Pag naglilinis ka lang, spray ka dito, di ba? Ang dami toxins dyan. Pero siyempre, since I'm exercising, since I sweat regularly, nare-release ko rin naman lahat ng mga toxins na yan. So you can't be perfect sa panahon natin ngayon. Nandiyan na yan Gumawa ka na lang ng paraan para mo tanggalin sa katawan mo yung mga toxins na yan. O bawasan. For sure, kung ako may access lang ako for sauna, everyday gagawin ko yan. Yan ang mga regular practices ng lahat ng mga doktor na pinakikinggan ko. Most of them talagang religiously sauna at least 3 times a week. It's very helpful talaga. At may mga pag-aaral din yung sauna, the best siya lalo na sa mga taong hypertension. Totoo. They have studies na it neutralize their maraming blood magandang pressure. effect talaga ang sauna, di ba? Maraming effect. So, doon tayo sa Coach Louie. Increase level of androgens to high. Yan. So, doon tayo sa mga babae na mga perimenopausal stages mga 40s and above 40s. or late 30s. Ito yung sinasabing bago sila maging menopause. Alam mo, may term na na inimbento para sa kanila Ang tawag sa kanila is yung the superwoman face. Ito yung face, marami siyang may isang author ng libro na inimbento siya ng mga pangalan bawat faces yung bata, ito the rockstar face. Sabi mga bata kasi parang all over yung mga nila. Pero ito yung pinaka-importante, discuss natin yung superwoman face. Bakit superwoman, Coach Louie? Ang tinawag sa kanila. Bakit nga ba tinatawag silang superwoman? Una kasi, parang yan yung stage kasi. Stage talaga nila na they will do everything
Totoo. Oo. Gusto nila sila lahat, eh, 'di ba? Yung bang tsaka babae before, compared to babae ngayon, before Oo. nanay lang sila. Ngayon hindi, may kanya-kanyang career na, eh. May career na. Competitive na. Mga kliyente ko puro GM, eh. Oo. General manager, eh, Coach Louie, tapos may mga 3 anak. At the same time, yung nanay sila. So, hey, I have a school event, ganito, ganyan. Tapos, I have to travel to Saudi because I have work there, I have meetings, I have business meetings. Imagine, pinagja-juggle nila lahat Grabe, ng mga superwoman activities. talaga. Superwoman, di ba? So, imagine mo, ano yung stress level ng mga yan. Mataas Diba? talaga. Ang taas ng cortisol siguro nila, di ba? Kaya yan, superwoman face ang tawag sa kanila. So, At saka yung stage na yan, yan yung may trabaho sila, stress sila sa trabaho, may anak sila, may relationship problems. may relationship problem. Tapos, kumbaga, halos lahat nandun na eh. Napakahirap ng situation ng mga kababaihan. Kaya nga sabi nila, that's the age para sa isang babae na kailangan matuto silang mag-manage ng stress. And slow down. Slow down. Tsaka gawa ka ng mga activities na para sa'yo, para sa kaka-relax ng katawan mo. Yun nga sinalalans, yung sa misis ko rin, sinasabi ko dapat meron kang me time. Me time. Natutuwa nga ako ngayon dahil meron silang yung halos everyday na eh. Meron silang walk, momsy walk. Nag-walk sila. So, very important yun sa mga nanay na nakakapag-usap-usap sila, hindi yung laging nasa bahay. Kasi pag laging nasa bahay, stress yan eh. Di ba? Stressful yung bahay, di ba? Coach Louie, ma-remind lang natin, kaya natin dinidiscuss to. Kasi sila yung very prone for weight gains and yung mga, they are having a hard time to lose weight. Itong mga ages na to. Kaya nga nag-focus kami ngayon sa mga superwoman face. And they want to eat more carbs. Pero hindi natin sinasabi, Coach Louie, na babae lang nakaka-experience. Pati lalaki. Pero yun nga, ang reason is the same. Stress. Diba? So yun, superwoman face is that's the time you need to slow down. You need to relax. Okay? And that's the time na even workout itself, you need to modify it. Hindi pwedeng yung mga ginagawa mo ng bata ka na CrossFit dito, ganyan. Sige, lahat ng kaya ko yan. Ibigay mo sa akin lahat. Hindi pwede yung mga ganyan. Injury ang mga kahit sa lalaki, actually, ganda rin eh, di ba? Dahil sa taas ng stress level ng lalaki. Pero iba yung sa babae kasi dahil doon sa progesterone, estrogen, hormonal imbalances. Nila. Yun yung mga nila. So, ano ba yung sabi nila? Most damaging behaviors that leads to hormonal changes for superwoman face. Sabi nila, number 1, ano yung na most damaging behaviors, is over-exercising. Madalas yung age na yan, Coach Louie, marami rin akong kliyente na ganyan. Akala nila. Gusto talagang pawisan eh. Kasi kala nila, mababago nila yung mga changes sa katawan nila. Kasi bakit kaya tumataba ako? Tumataba ako, ba't pares pa rin naman ang kinakain ko? Siguro kailangan ko mag-workout ng more. Oo. Mali, di ba? Mali ka agad yung concept. Yung pala baliktad. Kailangan less. Hindi pala more. Akala nila ang sagot is more. Kaya, yun daw yung pinaka most damaging behavior na nangyayari. Lalo silang tumataba dahil sa over-exercising. Over-exercising because they start seeing physical changes. Tumataba na sila. Diba sabi nga natin, Coach Louie, yung ugly button. Pinupush na nila yung ugly button. Doon sila nag-accumulate ng fat na talaga kapag pabagsak na yung mga hormones nila. Tapos, at saka isa pang may kasala din dyan, Coach Louie, yung workout culture natin. Diba, ano ba yung workout culture nowadays? Matagal na to hanggang ngayon, di pa rin nababago. Yung extremes daw are the only avenue for success. Gusto nila talagang patayan talaga. Pahirapan eh, di ba? Yan daw ang which is a very outdated belief talaga. Ako nga, di ba, sabi ko sa'yo, Coach Louie, mula nung tumanda ako, I work out smart, not hard. Pababa intensity. Once in a while, I do high intensity just to maintain my VO2 max, ganyan. Pero, timplahin mo according to your... Listen to your body. This is the time that we have to be, ito yung word na, be gentle to yourself. Yan. Very applicable, especially for women yan. Outdated belief yan. So, number 2, so ito yung mga most damaging behaviors. Number 1 is over-exercising. Number 2 is yung alcohol culture. Another problem. Parang naging... sabi nila, yung drinking wine became a relaxation and anti-stress technique. Di ba, marami, may mga, di ba, yung blue zone na natin, di ba?
uminom ng mga wine, akala nila. Pero marami pa rin against talaga, Coach Louie, sa alcohol. Yung effect, siguro, sa ibang tao, para sa akin, gumagana yan, anti-stress, di ba? Pero sa mga peri-menopausal na babae, I don't think na gumagana yan. Di ba? Kasi lalo lang nilang nire-wreck yung kanilang mga hormonal imbalances Lalo lang disrupt talaga. Tama. Yung microbiome nila, which is at this age, very important. Kaya nga, isa pa yun. Kaya nga, ngayon, lalo na, may mga client ako, merong polyps sa colon, merong PCOS, merong fatty liver. Di ba? So, ano yung, kung titingnan natin, saan nanggagaling tong mga ano na to? Yung lifestyle nila, yung pagkain nila, yung stress level nila, yung work, di ba? Tama. So yun, alcohol culture, kala nila healthy. Siguro sa iba, pwede. Pero sa iba, sa most people, I don't think alcohol is ako talaga sa akin, relaxation na. Siguro, para sa akin naman, may view ko lang, alcohol talaga, hindi ako. Marami na rin against, marami na rin. Marami mga nagsasabi na okay, yung ganyan, for di ba, may isa blue zone na country na yung series na TV natin, di ba? Yung sabi nila, is a form of connection. Diba? Pero, yung after effect is not worth it Pero sa akin siguro kasi, siguro at this age na natin, maging smart na tayo. So, once, di ba? In a blue moon, diba? Siguro. Sabihin mo na kamang kung talagang mahilig kang makipag-socialize once a week. Pero be smart sa pag-iinom. Choose the right, di ba? Yung mga combination. Find your balance also. Hindi yung iinom ka ng beer or kung ano yung less calories, yung pag ininom mo, hindi ganong katindi yung effect sa'yo. So, kasi everybody is different naman. So, yung third, so, kasi apat to most damaging behaviors for superwoman face. Over-exercising, alcohol culture. Third is not sleeping. Yun, marami yung age na yan. Yung superwoman face, Coach Louie, ako. Normal na sa kanila yung 4 to 5 hours sleep. Kala nila, superwoman talaga sila. Trabaho, tapos bukas gising ng umaga, gawa ng baon ng mga anak nila, di ba? So, saka, ayun pa yung technology. Yung cellphone, di ba bitaw, nag-ring lang ng konti, tutulog na, gigising pa para ano yan. Yung matindi ron, nasa tabi pa yung tabi ng Wi-Fi off, airplane mode. Meron ako. Ayoko magpa-istorbo, bahala na. Kung bahala na sa bukas. Actually, dapat ito talaga yung maging mandatory practice, sa ating practice natin. Prioritize your sleep, Coach Louie. Prioritize your sleep. It's very important. Huwag kayo magpapastorbo sa mga kung ano-anong emergency or ano. Let tomorrow handle tomorrow. Di ba? Okay. Number 3 yun, not sleeping. Number 4, ito. Very controversial sa atin to, Coach Louie, dahil we are practitioners of fasting. So, for perimenopausal stage, for superwoman phase, fasting for long period of time increases your cortisol hormone. So, it's not good all the time. Siguro, ang pinaka-lesson dito is to listen to your body. Ay, stress ako ngayon Stress ka na nga. Fasting kaya ako. Lalo kang stress. Diba? Choose the right time. Or malungkot ka, di ba? Pero, hindi po namin sinasabi na ang fasting is not good for you. It's so good for you. It's for detox. Diba? For cleansing. Pero not all the time. Especially when you're under a lot of stress. Yes. And it's also applicable to men. Of course. Coach Louie, ako nasubukan ko na rin to yung talagang sa client ko, push ng fasting. Siyempre, tayo dalawa, we've been practicing it for so long. Diba? Push, mag-fasting ka. It didn't work. Kasi under, na siya stress. Cushing syndrome na siya Adrenal fatigue, sobrang laki na ng tiyan, taas na stress levels. The more na pinagpa-fasting mo, the more na i-stress. So sabi nila, you need to fix the stress levels first before you get him to fast. Or kapag na-relax yung katawan niya, pag-fasting mo ng konti-konti muna. Dahan-dahan. I-train mo muna. Sabi nga nila, 12 hours is still considered fasting 12 hours of not eating, which is very easy. Sa totoo lang, normal na yan 8 to 8, kakain ka between 8 o'clock na umaga to 8 p.m. Normal yun di ba? But it's still considered fasting. You start easy. Gradually. So yan. Yan yung most damaging behavioral patterns that leads to hormonal changes for superwoman face. Ulitin natin Number 1, over-exercising.
Number 2, alcohol culture. Number 3, not sleeping. Number 4, yung fasting for long Fasting. periods of time. Ito yung mga cause ng weight gains, ganyan, mga lalong deterioration ng metabolism ng babae. Pati lalaki actually, applicable to. Tapos yung mga reasons, discuss na rin natin, Coach Louie, yung why are we constantly hungry? Bakit lagi tayong gutom? Bakit? Sabi nila, ito yung major reason eh. Unang-una, lack of protein sa Ayan. kinakain, di ba? Babalik na naman tayo dyan. Kaya lagi natin ini-emphasize yan. Protein. Increase your protein. Increase your protein intake. Eggs. Fish. It's more chicken. satiating, di ba? Hindi kayo sa totoo lang, very effective yan. Ako talagang personally na-experience ko yan. Talagang kapag tinulang ako ng protein, talagang maghahanap ka pa. Kailangan ko ng chichirya rito. Doon ako natutokso Coach Louie. Pero kapag talagang binusog ko yung sarili ko with parang big serving of protein, hindi talaga ako natutokso. Totoo yan. Kasi busog na wala na space. So number 2 is lack of water. Ganun din. Yan, dehydration. Ganun din, di ba? Feeling, ubos ka rin eh. Kulang ka eh. Parang nagkukulang ka pa eh. Kaya ako minsan, ginagawa ko yan intentionally kapag cheat day ko, gusto ko makarami. Hindi ako umiinom ng tubig. Hindi ako umiinom para chichirya. Gusto ko i-maximize. Pero yun, lack of water, kaya lagi kang gutom. Number 3, lack of fiber. Ganun din yun. Fiber is satiating din yan, di ba? Sabi nga nila, kapag kumain ka maraming fiber, busog ka na eh. Diba? Hindi ka na maghahanap pa ng ibang pagkain. Tapos lastly, ito very important, over-caffeinating. Yan, coffee. Diba? Kasi, ang baba na energy level mo, so alam mo, kape yung solusyon, kape ka. Tapos, tataas ang cortisol, tataas ang insulin, at sugar, kailangan mo magkikrave ko ngayon sa asukal, makain ka. So, domino effect. Meron ulit. So, yun yung 4 na reason why. Kahit dalawa o isa yung i-correct nyo dyan. Meron ng changes, slow impact. Improve nyo yung protein intake nyo, tapos inom kayo marami. Yan. Pero importante rin yung fiber. Fiber. Fiber is very important. Tapos yung kape, bawasan lang muna. Ako, ginagamit ko pa rin siya eh. So umaga Pero lang. ginagamit siya for exercise. Diba? So umaga lang naman. So yan. Yung iba kasi ginagamit yung exercise para, yung coffee para maging alert, di ba, sa trabaho. Yung nga, extra energy. Extra energy. Nila, source of extra energy yan. Pagdating ng gabi niyan, tama. Bagsak. Tama, Coach Louie. So yun, Coach Louie. Yun yung ating topic. So may ma-add ka pa ba? Kunwari, practical na lang, Coach Louie. Practical. Tanungin na lang kita, ano ba yung mga itama natin na practices, Coach Louie? Sa akin, lalo na hindi lang sa mga kababaihan, number 1 talaga, ini-emphasize na natin ngayon yung increase your protein. Dagdagan ng protein. Okay? Tapos, eat whole food. Okay? Hanggat maaari, iwasan yung mga processed food, ultra-processed food. Weight loss tayo, Coach Louie. Weight loss. Pangatlo, exercise. What type of exercise? So, exercise, listen to your body. Type of exercise. Weight training. Dapat yung ano weight training. Weight train kayo. Is very important. So, mag-cardio, which is yung sinasabi natin, yung high intensity, once a week. And be gentle to yourself. Be extra, Ako yung sa Coach Louie, dagdag ko lang, yung sa mindset. Na paano ba natin i-improve yung mindset, Coach Louie? Di ba yung gusto nila instant gratification, di ba? Gusto nila wala yung patience sa mga tao ngayon. Paano ba natin mapapractice yung mas maganda yung mindset natin? Siguro, let's practice gratitude. Be positive. Optimist ka lagi. Dapat. Yung talagang, as you wake up, practice gratitude right away. O kaya, sabi nila, maganda rin journaling, di ba? Yung magsulat ka ng 10 things I am grateful for. Para hindi mo pinaparusahan yung sarili mo. Para hindi mo sinasabi na I'm a loser, yung hindi ka na talaga maglulose ng weight, mga ganun ba? Yung and yung avoid punishment sa sarili. Kailangan love yourself, di ba? Be extra forgiving. Sabi nga, kapag okay lang yan. Kapag na-miss mo ng konti yung isang spot, okay lang yan. Just don't do 2 misses, sabi nila. Huwag ka daw mag-miss ng 2 beses. Nga rin, na-miss mo yung isa ngayon, napakain ka ngayon ng masama. Huwag mo ulitin kinabukasan. Tsaka, it's okay. It's okay. Tao lang naman. Tao lang tayo. Oo. So, be extra forgiving to yourself. Tsaka sabi nila,
iwasan ng konti yung mga comparison. Mindset sa mindset, ganyan yan. Iwasan ng konti yung bakit siya ganyan katawan, bakit siya ganun naglo-lose ng weight, ako hindi. Iba naman yung kwento niya sa kwento mo, di ba? Magkakaiba tayo, kumbaga. Lalo na yung mga pag-usapan din natin, yung mga nasa Facebook, social media. Kaya nga, iwas yan. Na-edit yan. Alam nyo, minsan sabi nga ng kliyente ko, alam ko namang in-edit yung mukha, pero bakit ganito pa rin yung pakiramdam ko? Di ba? Perfect example. Perfect example, di ba? So, stop comparing yourself to others. Para sa akin, yan yung isa sa mga magandang practices for mindset. Kasi stressful din yun, Coach RG, yung kino-compare mo yung sarili mo. Very stress ka. Very stressful. Tsaka yun nga, doon tayo na nawawalan ng yung gratitude, naging diba? impatient tayo. Dahil, paano natin, kaya nga sabi niya, have a meeting, an hour, a few minutes of meeting with yourself. Magano ka, mindset planning. Ano ba dapat ang mindset? Kausapin yung sarili mo, di ba? Kausapin mo yung sarili mo sa umaga, ganyan. Ano bang dapat ang mindset ko, ganyan. Mag-focus ka sa mindset na yan. Kailangan grateful ka for these 10 things, ganyan. Sulat mo sa gabi. Mag-contemplate ka dun sa 10 things na sinulat mo. Bakit ba ako grateful dito? Ganito, ganyan. Bakit ako ganyan? Di ba? Isipin mo lahat yan. Bakit ka grateful dyan? Sa'yo ng buhay mo. Hindi ka ngayon naiinggit. Hindi ka ngayon na At saka doon siguro sa Coach RG, doon sa sinasabi natin gratefulness o gratitude, don't make it complicated. Yung bang simple lang. Halimbawa, I'm grateful na sa yakap ng anak ko. Ayun, di ba? Exactly. I am grateful na lahat ng yung specific maliit na bagay. No? Like here, I am grateful that I'm talking with you and we're sharing our knowledge to information to our mga kababayan, di ba? So simple lang. Yung mga gratitude na sinasabi namin na may magandang effect yan sa sarili nyo, di ba? So doon, focus tayo, Coach Louie, lastly. Mag-focus tayo doon sa 3 reasons kung bakit ang hirap mag-lose ng weight. Yun, nag-focus na tayo sa mindset, yung isang reason niya, di ba? Tapos yung second reason, yung unang reason is yung environment. So ano bang pwede natin gawin doon, Coach Louie, sa environment? Sa environment, yung mga Netflix na yan, processed food, di ba? Ayan, sinabi mo na, processed food, iwasan. So yung yan, hindi naman natin sinasabi na i-avoid yung social media, pero dapat ilimitahan natin yung sarili natin. Sa'yo talagang social media talaga ang advice mo. No? Kasi malaki talaga. Yan, napakalaki talaga ng impact. Ako naman, Coach Louie, ang advice ko naman, pag sa environment, yung wag natin siyang gawing normal. Yung huwag tayo makiuso, kumbaga, normal na yung mga matataba na yan. Why not join them? Okay lang, di ba? Ito na yan parang lahat man tayo mamamatay, di ba? Let's not accept that as normal, di ba? Ang normal pa rin is yung masaya yung pamumuhay natin. We have a quality of life, di ba? Yung wala tayong mga negative thoughts dahil hindi tayo galit sa sarili natin, sa itsura natin. Para sa akin, let's not accept it as normal, yung obesity. Sakit mo ito. Pandemya to, hindi po ito normal. Kaya wag po natin accept. Tsaka, yan. We have to do something, di ba? Dr. Peter Attia, sabi niya, kahit na may time machine ako na pwede akong bumalik sa year 1500, sabi niya gano'n, dahil nga masyadong modern yung, I will not do it, sabi niya gano'n. I will still choose 2023, kasi kahit na dahil sa modernization, nasisira yung health natin, sabi niya gano'n, ang daming mga benefits Napakarami. Dami ng modernization, daming benefits pinasarap ang buhay natin, pinadali ang buhay natin. Now, it's up to you how to balance it. Ngayon, how to manage it. Use your knowledge. Itong knowledge na ini-impart namin, di ba? Ito nga, kaya nga tayo nag-share, di ba? Kung yung processed food, overconsumption is masama, di mo ka mag-overconsumption, patikim-tikim lang pwede. Di ba? Diba? Alcohol, konti, once in a while, ganyan, technology, ganun din naman, isa-isang Facebook, ganyan, or huwag lang mag-sumobra. Yung di ba? Sumobra dun sa mga bagay-bagay na yung control. Tapos ano pa ba yung second reason, Coach Louie, yung mga outdated beliefs, di ba? Yan. Focus on weight training. Cardio is not the king. It's not the more the better. Listen to your body, your stress levels, di ba? Iba-iba po yan. Merong bad days, may good days. Kahit ako, ang training ko iba-iba. Parang I don't feel like lifting as heavy as before. Okay lang. It's okay. At least I still... Ano lang yan. May good days, may bad days. Listen to your body. And make it like, siguro dapat din kasi ang nangyayari din sa
exercise, nagiging ano na lang siya, option eh. Make it regular. Ayun, no? Isa pa yun. No? Parang Kumbaga, ito minsan daw yung Coach Louie, yung dapat natin pagbayarin sa modernization. Kumbaga, dahil sa modernization, nandito tayo, pinadali yung buhay natin, pinasarap yung buhay natin. Ang exercise at saka yung pagda-diet and nutrition, ito yung bayad. Bayad. Kaya dapat natin siyang gawin. Kundi lalo tayo magiging unhealthy tayo. Tayo yung kakainin tayo ng modernization. Kumbaga, yung isa pang outdated beliefs, Coach Louie, last yung calorie in, calorie out. So, choose the right calories. Right food. Quality over quantity. Quality of the food, quality of the calorie. Ano bang effect nitong food na to? Hindi yung, baba naman ang caloric intake ko. OMAD naman ako, McDonald's. Isang meal lang ng McDonald's sa isang araw eh. Tingin mo, maganda ba yun? Diba? So, gano'n. Choose quality over quantity. Kahit na kumain kayo ng marami, basta kita mo may kinakain mo. Broccoli, diba? Mga superfood lahat. Superfood. Talagang mas gaganda ang pakiramdam mo dyan. Yun. May mad ka ba, Coach Louie? Wala na. Address na natin lahat, no? Yung mga major reasons kung bakit ang hirap ang-lose ng weight. So, sana mapanood nila, Coach Louie. Very important knowledge. Dahil talagang maraming nagsasuffer dito. So, yun. Paalam tayo siguro. Kasi wala na, no, Coach Louie? So, don't forget to subscribe. Like and share. Yan. And comment po. Baka may mga katanungan o mga suggested topics. So, that's it. Alright. Goodbye. Bye for now.